Magandang umaga po sa bawat isa mga kapatid. Ang ating pong devotion this morning ay matatagpuan sa awit 34 verse 6 to 8. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila ay iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila ay kinukupkup. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Kamusta mga kapatid? Gaano kahirap ang sitwasyon na meron ba tayo ngayon? Gaano kahirap ang pinagdadaanan natin ngayon? Para bang wala ng pag-asang lahat ng mga suliranin na meron tayo? Maaaring hindi alam ng ating mga kapatid sa Panginoon ang mga silent battles na meron tayo. Ngunit sa umagang ito ay makikita natin ang sinasabi sa ating devotion ngayong umaga na tumawag tayo sa Diyos. Tulad ni Haring David na sinasabi niya na siya ay taong walang pag-asa. Ito po ay pagpapakita na siya ay nagpapakumbabang lumalapit at dumudulong sa ating Panginoon. At sinasabi rin niya na kung tayo ay may tunay na takot o mataas na paggalang sa ating Panginoon, ay may mga anghel na magbabantay sa atin. Laging may magsasaklolo na dadating para sa atin sa mga panahon ng panganib. Ilang pagkakataon na ba tayo ay nailigtas sa kapahamakan? Ito po ay hindi aksidenteng nangyari. Ito ay pagliligtas at pagkukupkup sa atin ng Diyos sa panahon na tayo ay nalalapit sa kapahamakan, sa panahon ng kahirapan at sa panahon ng ating pagdurusa. Dahil alam ng Diyos ang ating pinagdadaanan. Lahat ng ito ay Kanyang alam. Sa mga panahon na tayo ay nawawala ng pag-asa, tayo ay nililigtas ng Diyos. Ang Kanyang pagkilos ay ating nasasaksihan. Sabi nga nila, God works in mysterious way. At ito po ay totoo sa buhay ng Kanyang mga anak. May mga pagkakataon sa buhay natin na parang wala na tayong pag-asa, pero bakit biglang may mga dumadating na tao, may mga dumadating na pagpapala. O kaya naman may mga taong biglang dadating para maging channel of blessing ng buhay natin. Mga hindi nating inaasahang tao na siyang gagamitin ng Panginoon upang maging pagkapala sa ating buhay. Mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin ay hindi pa natatapos. May mga plano pa siya sa ating buhay kung tayo lamang ay patuloy na magkakaroon ng banal na takot sa Kanya at patuloy na magtitiwala. Sabi nga sa last verse, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Ipapalasap sa atin ng Diyos ang Kanyang walang hanggang kabutihan. Ipapakita niya sa atin ang Kanyang kamay sa mga panahon na tayo ay nagbigay ng lubos na pag-surrender sa mga bagay na nahihirapan tayo, sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Ang Panginoon ay tutugon sa atin. Sabi nga sa Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Sa tamang panahon po, ipapakita sa atin ng Panginoon ang Kanyang pagtugon sa mga bagay na inilalapit, iniiiyak at iniluluhod natin sa Kanya. Ito ay kung tayo lamang ay magtitiwala ng buong buo katulad ni Haring David. Katulad ng pangako ng ating Panginoong Hesus, tayo ay Kanyang ililigtas kung tayo lamang ay buong pusong mananampalataya o magtitiwala sa Kanya. At makikita natin ang Kanyang pangako at malalasap natin ang Kanyang kabutihan kapag sinama niya na tayo doon sa lupang pangako. Ang kahirapang nararanasan natin ngayon sa lupa ay hindi maikukumpara sa kasiyahang ipaparana sa atin ng Panginoon sa langit. Anumang pagsubok ng ating pinagdadaanan ngayon ay tayo ay manatili sa pagsunod sa ating Panginoon at patuloy na tayo magtiwala sa Kanya. Muli, magandang umaga at mapagpalang araw sa ating lahat.